Idahan-dahan mo lang ha. Huwag mo siyang bibiglahin. Yan ang sambit ni Dayan sa akin. Hello mga ka-lonely. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayong araw na ito ay meron na naman tayong kwento mula kay Marlon at kay Dayan. Si Marlon ay 32 years old at tubong Mindanao. At si Dayan naman ay 19 years old mula rin sa Mindanao. Bago natin umpisahan ang ating kwento, ako ay hihingi ng favor na paki-subscribe ang ating channel at pindutin nyo na rin ang ating tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron po tayong mga new upload videos. Ako po si Marlon. Meron na po akong pamilya, may asawa at may 2 anak. Ako ay isang seaman. Kaya minsan ako ay sabik sa aking asawa. Basta uuwi ako, talaga naman wala akong sinasayang na oras. Pero kapag nasa barko, talaga naman na hinahanap-hanap ko yung mga ginagawa namin ng asawa ko. Isang araw may nakilala ako doon din mismo sa aming bayan. Ang pangalan niya ay Dayan. Hindi ko alam kung bakit pagkakita ko sa kanya ay ngumiti siya sa akin. Akala ko kilala niya ako. Iyon pala ay sadyang palangiti si Dayan. Si Dayan ay 19 years old. Nagtatrabaho sa isang department store. Isang araw ay niyaya ko si Dayan na lumabas para kumain. At hindi nga siya nagdalawang isip at pumayag nga siya na lumabas kami. Pero hindi ko sinabi kay Dayan na ako ay pamilyadong tao. Sinabi ko sa kanya na ako ay seaman. Hanggang sa nagkaigihan nga kami ni Dayan. Dumaan pa ang mga araw ay nagkamabutihan kami ni Dayan. Mas lalong lumalim ang aming samahan. Nagkaroon kami ng mas matindi at mas masayang pagsasama. Sa tuwing nagkikita or nagsasama kami, ay hindi ko mapigilan ang aking sarili. Minsan, nagpapahiwatig ako na gusto ko siyang tikman. Pero nananaig pa rin ang takot dahil ako ay isang pamilyadong tao. Natatakot ako na baka malaman ito ng asawa ko. Pero hindi ko maiwasan ang aking nararamdaman sa tuwing kasama ko si Dayan dahil si Dayan ay may napakagandang hubog ng katawan. Meron din siyang malalaking bundok. Kaya walang lalaki ang hindi mahalina sa kanya. Lumipas pa ang maraming buwan ay sadyang hindi ko na talaga mapigilan ang aking nararamdaman para kay Dayan. Subalit, si Dayan ay
hindi na rin siguro nakapagpigil. Dahil siya na mismo ang nag-aya na lumabas kami at pumunta sa malamig na lugar. At yun nga, natupad ang kanyang pag-aya. Lumabas nga kami at doon nangyari ang aking inaasam-asam. Marlon, ikaw ang unang lalaki sa buhay ko. Sana sa pagkakataong ito, dahan-dahanin mo lang ha. Baka kasi masaktan ako. At bago ko ibigay ito, ipangako mo na hindi mo ako iiwan, na hindi mo ako sasaktan. Mamahalin mo ako katulad ng pagmamahal mo ngayon. Dahil ganun din ang gagawin ko sa'yo. Oo, Dayan, pangako. Dahan-dahanin ko lang. Alam mo naman, matagal ko na itong inaasam-asam. Subalit nahihiya lang ako na ako yung mag-aya sa'yo. Kasi baka ayaw mo. Maraming salamat, Dayan, ha? Kasi pinaunlakan mo ako. Pinagbigyan mo ako na lumabas tayo. Oo naman, Marlon. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, di ba? Matagal ko nang gustong ayain ka, kaso nauuna yung hiya ko dahil syempre babae ako, di ba? Nakakahiya naman. Pero hindi ko na rin nakayanan ang aking nararamdaman, Marlon. Sabik na sabik ako sa tuwing hindi kita nakikita. Gusto ko minuminuto, segundo ay kasama ka. Kaya eto, nandito tayo ngayon magkasama sa isang malamig na kwarto. At mamaya, paiinitin natin ito. At hindi na nagdalawang isip si Marlon. Halika, Dayan. Sabay tayong maligo. Mas maganda daw yung sabay eh. Okay lang ba sa'yo? Tumayo nga si Dayan at inalis ang kanyang mga damit. At pumasok na nga sila sa banyo. Habang bumubuhos ang tubig sa may shower, ay nag-umpisa na si Marlon na halikan sa labi hanggang pababa si Dayan. Alam ni Marlon na wala pang karanasan si Dayan dahil yun nga ang sinabi niya. Pero nagulat siya nang mas magaling pa siya kaysa kay Marlon. Patuloy nga ang ginagawa ni Marlon kay Dayan at palakas ng palakas ang ungol ni Dayan. Bawat haplos, bawat hagod ng mga palad ni Marlon ay ramdam ni Dayan. Hanggang sa inabot ni Dayan ng sabon kay Marlon. At dun nga, sinabon ni Marlon ang buong katawan ni Dayan. Pagkatapos ang pagsasabon kay Dayan ay inabot naman ni Marlon ang sabon kay Dayan. At kung ano ang ginawa ni Marlon ay ganun din ang ibinalik ni Dayan sa kanya. Habang bumubuhos ang shower ay patuloy pa rin ang pagsasabon ni Dayan sa junjun ni Marlon. Nagulat si Dayan kasi sobrang tikas, sobrang laki at sobrang taba ng junjun ni Marlon. Sa isip-isip na niya ay kakayanin ko kaya ito kasi siya ang unang lalaking pasok. Hindi kaya ako masasaktan nito?
Sobrang laki nito. Bulong ni Dayan sa kanyang sarili habang sinasabon ni Dayan ang Junjun ni Marlon. Tinapos nga ni Dayan ang pagsasabon dito at sabay silang nagbanlaw, nakatutok sa shower. Habang nagbabanlaw ang dalawa, ay hindi na napigilan ni Marlon na humawak sa dalawang malalaking bundok ni Dayan at hinayaan nga ni Dayan ito hanggang sa bumaba ang ulo ni Marlon sa may dalawang bundok at nag-umpisa na siyang sumibasib doon sa utong habang ang mga daliri ni Marlon ay gumagapang pababa at nakayakap naman si Dayan ng mahigpit kay Marlon. Patuloy na nagbabanlaw ang dalawa hanggang sa maalis ang sabon sa kanilang mga katawan. Sabi ni Dayan sa kanya, "Marlon, ang sarap ng ginagawa mo. Sobrang sarap. Ang galing mo. Parang hindi ko na mapigilan ito. Basta ipangako mo ha, na dahan-dahan lang ha." Bulong ni Dayan kay Marlon. "Oo naman, dahan-dahanin ko lang," sabi naman ni Marlon. At habang nakasubsob ang ulo ni Marlon sa mga dibdib ni Dayan, ay nakahawak si Dayan sa Junjun ni Marlon. Hindi na rin mapigilan ni Marlon. Parang sasabog na, parang lalabas na. Pero pilit pa rin niyang pinipigilan dahil alam niya na ito yung unang pagkakataon na matikman ni Dayan yung kanyang inaasam at ganun din siya. Habang pababa ng pababa ang ulo ni Marlon ay natunton at narating niya nga ang bukana ng pechay ni Dayan. Habang nakasibasib sa pechay ni Dayan ay nagulat si Marlon. Sadyang ang totoo ang sinasabi ni Dayan kay Marlon na siya pa lang ang unang makakatikim sa pechay ni Dayan dahil ito ay mamula-mula na parang rosas. Napakasikip ang bukana ni Dayan. Habang sinisibasib ni Marlon ang bukana ni Dayan, ay halos masabunutan na ni Dayan ang ulo ni Marlon dahil sa sobrang sarap na ginagawa ni Marlon. Nakahawak ang dalawang kamay ni Marlon sa dalawang bundok ni Dayan habang nilalaro ng kanyang dila ang tinggil ni Dayan. Ungol ang naririnig ni Marlon kay Dayan, palakas ng palakas ito habang nakasibasib sa pechay ni Dayan. "Oh Marlon, oh, ang sarap, sobrang sarap ng ginagawa mo. Ituloy mo lang Marlon." At hindi na nga nakapagsalita si Marlon dahil may natitikman na siyang medyo madulas-dulas at medyo malagkit sa bukana ni Dayan habang ito ay kanyang kinakain. Maya-maya ay hinila ni Dayan si Marlon pataas at bumaba na rin si Dayan kay Junjun. At doon nga inuna niya ang ulo ng Junjun ni Marlon. Napatingkayad si Marlon dahil hindi ito ginagawa ng kanyang asawa. Kay Dayan niya lang ito natikman at naranasan.
Walang ibang nasabi si Marlon kundi, "Dayan, oh Dayan, ang galing mo. Mahal na mahal kita, Dayan." Yan ang bigkas ni Marlon kay Dayan at patuloy nga ang paglalaro ni Dayan sa Junjun ni Marlon. Hanggang sa hindi na nila napigilan ang kanilang sarili, ay binuhat ni Marlon si Dayan patungo sa kanilang kama. At doon na nga nila pinagpatuloy ang mga hindi na nila napigilan na ginagawa nila kanina sa banyo. Pinahiga ni Dayan si Marlon at ipinagpatuloy ang naudlot na ginagawa niyang pagkain sa talong ni Marlon. Hindi mapigilan ni Marlon ang pag-ungol ng malakas. Habang tinitignan at pinagmamasdan niya si Dayan, ay nagtataka rin siya kung bakit marami itong alam. Mas magaling pa ito kaysa sa kanyang asawa, na halos araw-araw pag umuwi siya ay ginagawa nila ang mga ganito, pero hindi niya naramdaman at natikman ang mga pinapalasa ngayon ni Dayan. Hindi na napigilan ni Marlon at tinawag na niya si Dayan. "Dayan, halika na dito." At yun nga, nagulat na naman si Marlon dahil si Dayan ang umibabaw sa kanya. Hinayaan nga ni Marlon at pigil pa rin si Marlon na mailabas ang init na nararamdaman niya kanina pa, dahil gusto niya sa unang pagkakataon ay maiparamdam niya kay Dayan ang sarap, dahil siya ang unang lalaki sa buhay ni Dayan. Hinayaan nga ni Marlon na siya ang kumanyot sa ibabaw niya. Walang ibang ginawa si Dayan kundi binilisan ang pagbayo sa ibabaw ni Marlon. Habang bumabayo, si Dayan ay sinasabayan nito ang pag-ungol. "Oh Marlon, oh, ang galing mo talaga. Kailan kaya ito mauulit, Marlon? Kailan kaya ulit ito mauulit? Mahal na mahal kita, Marlon. Sobrang mahal na mahal kita." Yan ang sambit ni Dayan habang nasa ibabaw ni Marlon. Maya ay lumabas na nga ang iniintay ni Marlon. Nilabasan na nga si Dayan at sinabayan ni Marlon ito sa paggiling kahit na siya ay nasa ilalim. Pero hindi napigilan ni Marlon na buhatin si Dayan at siya naman ang ihiniga sa kama. At doon na nga binilisan pa rin ni Marlon ang pagkanyod dahil patuloy pa rin ang pag-agos ng katas sa pechay ni Dayan. Kahit naramdam ni Dayan ang kirot dahil siya nga ang unang nakapasok sa lungga ng pechay niya. Pero nangingibabaw pa rin ang sarap dahil sa sobrang galing ni Marlon sa pagindayog. Maya-maya lamang ay pabilis ng pabilis ang pagindayog ni Marlon sa ibabaw ni Dayan habang nakahawak ito sa dalawang malalaking bundok. At doon na nga narinig ni Dayan ang pagbiglang pag-ungol ni Marlon dahil nilabasan na siya.
Oh, Dayan. Oh, Dayan. Yan ang narinig ni Dayan kay Marlon. Pagkatapos ay niyakap ni Marlon si Dayan at sinabihan ng mahal na mahal kita. Hinding-hindi kita ipagpapalit kanino man. Pero alam ni Marlon sa sarili niya na niloloko niya lang si Dayan. Natapos nga ang araw na magkasama sila at sinabihan ni Marlon si Dayan, matagal-tagal na naman tayong hindi magkikita at magkakasama, Dayan. Kaya antayin mo ako sa aking pagbabalik, ha. Huwag kang maghahanap ng iba, ha. Yan ang sambit ni Marlon kay Dayan. Ngumiti si Dayan habang nakatitig kay Marlon at sinabihan siya ng, oo naman. Alam mo naman na ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Pangako, aantayin kita. Hanggang dito na lamang ang ating kwento. At bago natin tapusin, paki-subscribe ang ating channel at pindutin ang tiny notification bell para ma-update po kayo pag meron pa tayong mga new upload videos. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. God bless mga ka-lonely. Bye-bye!